Lord, nagagay salamat o God sa nagayunan na makadaig, makasimbaw, Lord. Angay, yun na mong daig, simbaw, yun matuod ka, banganan ka, buhi ka. Wala kay sinugdan, wala kay katapusan ng Diyos. Ikaw ang manluluwas o God, ni amin, tungod mo, ni amin. Lord, tungod kay ikaw ang Diyos, nagtigong na namo nga nitapita. Wala ni mga orasan, lamami sa among tunan, kung maladlungan ang inyong pulong. Andin, Lord, ikaw yung magbuka, ni among mga matarong makita ang mga kaibulungan, kamaturan sa inyong pulong, O God. Tuguti nga, tanang ipadayag sa mo, maghatag yung kinabuhi, maggiya na mo, kung mag-iwag sa mong paglakaw, Lord, ilaw ni kinabuhi ang Ginoo. Bisan ako nga imong gamiton, O God, ampo ko nga makalingok ang imong balawang espiritu kanako nga kanang mulugwa ning ako mga ngabul gikan yun ya nimo Ginoo God. Nga maghatag og panalangin, pagbandog, paggiya, pag-usab, labaw sa tanan. Lord, mag-lead sa kaluwasan diha ang Pinoong Jesus, O God. Lord, akong isalig ang tanan, bani ang kinatibukan, oras ang pumalandong sa inyong pulong ng Diyos. Gusto sa may kadawag ang kalampusan na ng dugong imaya, animo lamang yun, O Lord, sa pangalan ni Pinoong Jesus. Amen. Amen. I believe kitang tanan, updated ka sa naitabo presently. Just this week, I think this week or last week pa, may napong sunog sa California. And recently lang yun nabalita na before ni naitabo kining dako nga sapa kayo sa diari nga before ni naitabo kining sunog na ay dako kay nga event sa mga artist which is the Golden Globe Awards na ilang gimak ang Ginoo. And after 2 days naitabo din ang maong sunog. Grabe nga sunog. Nagsugod alas 11, naabot na lang alas 3, naabot na lang alas 6, naabot na lang buntag, siya mong sunog. Kaya last night, bago lang ako na last night na appeal ang bahay ni Mel Gibson, ang director sa Passion of Christ. $14.5 million ang kalidad sa iya. 1,050,000 na sa tuwa, $1 million. Try to imagine na $14.5 million ang kalidad. And knowing nag-attend siyang podcast. Ayun nga, nag-attend siyang podcast, at that moment, nasunog ko ng iya balay. And again, ibugal-bugalan nila ang ngalan sa Ginoo, ang ngalan sa pagkagagahong na Diyos, na din kumisido yun ang kadaghanan nga naitabo sa dakong sunog, usa ka kastigo gikan sa Ginoo. And by the way, California is so wicked place. Liberated king of place. And in my personal opinion, di yun sulagma nga naitabo yung mga sunog human sila nagpasipala sa Ginoo. Again, kung balik ka sa pong sa Ginoo, gikapungtan sa Ginoo itong mga tao nga magpasipala kaniya, guess what? Dili lang ngalan ang ilang ipasipad at kunili ang pagka-Diyos yun sa labing damahanan na Diyos. Nakainumdum ko sa ka-event sa Old Testament, di usa sa commander sa Assyrian Empire, gimak niya nga sa Ginoo itong time ni Hezekiah, King Hezekiah. Yang gimak, yang gibugal-bugalan, and katumatay nila nang napalibutan ang nasud sa, particularly sa Jerusalem, ilan napalibutan, na-trap na sila, wala na sila mahimo. Iya sige siya bugal-bugal sa Ginoo. Ang nahitabo, nagpada ang Ginoo sa kamong angel. Niya gipamatay sa anghel sa Ginoo ang at least 148,000 ka mga soldier sa Assyrian Empire. There's a thing, dili once gabugalan ng mga Ginoo. And dili ni Magpo mo ni makita nato sa pong Ginoo, particularly in Exodus chapter 20 verse 7. Exodus chapter 20 verse 7, it says,
Ayaw pasipad kay paggamit ng akong ngalan. Ako si Yahweh nga inyong Diyos. Okay, silutan ko si bisag kinsa nga magpasipala sa akong ngalan. There's a thing, once nga magpasipa ka sa ngalan sa Ginoo, dili lang nga nang imong gipasipalahan ang iyang pagka-Diyos. There's an example. Si Josh, kung akong bugal-bugalan niyang ngan, ang iyang ngan na may mapiktaran, siya mismo. Nawa na to? There's a thing, ang pagbugal-bugal sa ngan, nagbugal-bugal na particularly sa tao yun. Same sa Ginoo. Ang pagbugal-bugal sa ngan sa Ginoo, tabla, bugal-bugal lang Ginoo ang pagka-Ginoo sa Ginoo. Nawa na to? Kung nagdili katiawan ng Diyos, labi na yun in the context sa iyang pagka-Diyos. Na din si bisag kinsa tong walay tawod kahadlok tuwa niya makatilaw yun kung sigurado na silot. Apan sa lain nga bahin, ni ata sa okasyon na din atong syudad nag-celebrate o dako kay celebration. Last week na ay dako kay celebration sa kauluhan, karon naman umaabot ng dako nato nga celebration. And by the way, kana nga celebration dako bugay ng pagpasipa ubanga sa Ginoo. Kani pagpasipa sa nga sa Ginoo nag-apektar sa pagka-Dios sa Ginoo, labaw na ni umaabot nga celebration nato. Celebration nato. Nagtuo ko nga kini nga celebration naghatag ni grabing kasubok o kapungot sa Dios. Kung morning celebration nga, again, ipaibuhan ako, again, bahalag malain ka, bahalag masakitan ka, bahalag masuko ka na po, I need to tell you the truth and nothing but the truth. Celebration sa pagsimba sa Diyos. Ang ganahan ko nga atong hingisbutan, this afternoon, kay gusto na ko makita na nakaibawas kamaturan mong bati tatag kahangawa sa atong mga mahal sa kinabuhi na nagapos pa ang ingamatang sa pagsimba. Again, ako lang paibaw na to na na kining matangas pagsimba ikaputan ng Ginoo. Kung tanawon ni mong Bible, trace ni mong Bible, ang tanang mga nasod na nagsurahon sa Israel, ipangpatay sa Ginoo. Kaya mo sa pinaka-reason yun, idol worship. Even itself, ang mga Israelite, pinundo mo, si Moses, ikatkat sa Mount Sinai, tungkol kay nagkuha siya sa Ten Commandments. Tingin siya sa Ginoo, naog Moses, 40 days and 40 nights na nagdo. Nag-fasting siya. Ikuha niya papan, sa kasubuan sa Ginoo, gina siya kinunaog, kaya ang katawan na akong gipaghiyahan ni kung gikan sa Egipto, nagpasipa, inaog siya dali-dali, iyang back-up ato si Joshua man, pag naog niya, mo yung nakita yun, nagsimba o golden calf. Matakita ni Moses, kaya mo ang reaction ni Moses, tungod sa grabe kasuko niya, grabe nga pagbati niya nga kasuko, iyang buna lang, duha kapapan sa kasubukan sa Ginoo. Buna niya, and isugo niya, nga maong golden calf nga gisimba sa mga Israelita tunawon. Kung ang tanang nagsimba sa maong golden calf, paimnon sa tinunaw nga bulawan. Grabe ka brutal, naitabuan mga tayo. Daghang kay namamatay mga Israelita. Tungod silang pagkawalay pagtuo sa Ginoo. Happy pa maamong si Aaron na to. Kaya si Aaron may isugon nila nga buhati ni Ginoo. Malulayo na yung Ginoo, igrasyahan gyapon si Aaron. And again, kung i-trace yung mga Bible, grabing patay, grabing silot. Niabot sa point na tungod sila pagsimbag Diyos ng mga Israelita, niabot sila sa point na tungod sa grabing kagutom, ang ilang mga anak mismo mo na ilang kanon. Tungod sa kastigo sa Ginoo. Kanon na to, akong anak karon,
isunod si mana ang imuha ng anak niya kung kanin. Tungod sa grabing kagutom. Agi kastigo sa Ginoo. There's a thing, dili ang Ginoo in the context ani. Makita na to, gawas no na kayo makaselebrate ang mga nag-celebrate ini. Here's the thing, naanay giandam nga pa sa kasuko ang Ginoo sa umako. Kung iya kinihibukbo sa tanang way tahod, way kahadlok sa tanang kong magsimba yan niya. Amen? Amen. Murong nahadlok ko. So this afternoon, musidetrack ta sa itong pagtuon and naa naman ta sa chapter 6 sa Galatians, but then again, musidetrack ta na itong pagtuon tungod kay ni ata padung sa dako kay celebration. And again, present ko anak ng hindi sa una. Mario na present na ng hindi. Doon sa? Lakaw lang. Lakaw lang. So, that's it. Huwagi pos. Why value at umakan sa Ginoo. Nagpuno-puno ng kasuko. Ako mo sa Ginoo na nanino. So this afternoon, ako na yuluan ng pagtuon, the God who prohibits idol worship. So this is atypical, mag-jump-jump ng mga verses, and the question nga kung tubagon this afternoon, nganong dili mo yun sa Ginoo pagsimba Diyos. Yung tanaw, anong dili mo yun niya? Because he is a God of jealousy. A jealous God? Sa ba? Awa sa tas dukaron. Sa tanang, anong gidili mo sa Ginoo ang pagsimba Diyos? Simbahan ng Ginoo. Simbahon ng Ginoo. Siya radyo. Imir tanan? Ha? Sa tanang, ano ka? Anong gidili mo sa Ginoo? Sa una, okay naman ito sa una. Wa magdiya itong Ginoo nga magsimba ng Diyos, kaya nagsimba ng Diyos. Pero klaro yung buong sa Ginoo nga gidit-an yun specifically itong katawan o ang mga tao gidit-an o simba ng Diyos. So yun tanaw, ano ka? So this afternoon ay tulog ka punto nga akong i-share na to. And there's the first point. Nganong gidili man yun sa Ginoo ang pagsimba Diyos tungod kay niya pagpakigbatok man kini sa Dios nga matang sa pagsimba. Naba na to? Pagpakigbatok. Nakigkontra kas Ginoo ani. Medyo lang yung Bisaya, abantahan lang na. But again, kung magsimba ka sa Diyos, nakig-away ka sa Diyos. Nakigkontra ka sa Diyos. Nakigbato ka against sa Diyos. Exodus chapter 20 verse 1 to 5. It says, ang Diyos misultiyo mo kini ang ingon. Ako ang Ginoo nga iyong Diyos nga nagbuha kaninyo gikan sa Ehipto di ka mo naulipon. Ayaw pagsimba og laing Diyos gawas ka nako. Ayaw pagbuhat og Diyos o larawan sa bisan unsa dito sa langit. Si bisan kinsa nga naa sa langit dili buhatan og larawan. Dili simbahon si bisan kinsa nga naa sa langit sinta na kinsa sa kang persona naa sa langit na dili buhatan og larawan. Dinhi sa yuta diha sa tubig nga naa ilalom sa yuta. Ayaw pagyupo sa bisan unsang Diyos o pagsimba nini kay ako ang Ginoo nga iyong Diyos o abubuhan ako. Silutan ko katong nagsalikway ka na ko lakip ang ilang mga kaliwat na hangtod sa katulog kaupat na kaliwatan. Guess what? Humani nga gisuwat ko sa Ginoo sa iyang mga kamot sa papan. Gihatag na ni Moses kung sinita mo nagsimbang Diyos ang mga Israelite. Ihatag na sa Ginoo, kagadagan si Moses, gadahan dako kay bato, pag naog niya, gibuna na po siya kasuko. Tungkol siya kasuko. Bato ba'y ihatag ang balaod,
Gisupak na. Gisupak na. So again, ang Ginoo mo'y personal yun nga nagsuguan eh. And this is a importante kayo nga sugo alang sa Ginoo nga dili yun magsimba o Diyos-Diyos. Dili magbuhat o Diyos-Diyos. Dili magyukbo o Diyos-Diyos. And kung nakainumdum mo sa storya ni Shadrach, Meshach, ug Abednego, pingon ko nga mga audio, gidil yun nila seriously. Nga even Shadrach, Meshach, and Abednego, nakasunod mo? The book of Daniel? Naanatas book of Daniel. Okay lang nilang mamatay, basta di lang yun silang muyukbo sa gipabuhat nga statwa, ni Nebuchadnezzar. Bahala mamatay mi, bahala masugba mi. Di muyukbo sa imong statwa. And again, gidilin nila, mingon ko gidilin nila seriously. Even si Mordecai. Kailan mo Mordecai? Si kailan Mordecai? Kung saan siya? Uncle ni Esther. Ginan siya ni Haman na yukbo ako. Ingon si Haman, yukbo ako. Huwag siya mo yukbo. Bahalang mamatay na di siya mo yukbo. And mingon ko ang mga Hudiyo, they treat this law seriously. Kikibaw sila. Kung saan Ginoo masukop. Kung saan kagamanan ng Ginoo. Sad to say na medyo murag quote-unquote balaod lang atong pag-treatan. And kung nanawon ni mga verse 1, this is not an ordinary law, this is law of God. Ginoo ginasugo ni. At dili ka magtinilog Diyos-Diyos, magbuhat og Diyos-Diyos, muyukbo, mulagan og Diyos-Diyos. Unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 14, gingon na ni, busa mga igsoon, ayaw ka mo pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Nani, ang context ani, kung atras ka ni, gimension ni Paul ang naitabo sa mga Israelite ani nga time. And, gimension to ni Paul as a war nila sa mga taga-Korinto. Nga, again, kung mo ito naitabo sa mga Israelites, ipangpatay sila sa ginutungo silang pagsimba Diyos-Diyos. Giwaningan sila ni Paul, ayaw mo pagsimba Diyos-Diyos. Kaya ani nga time, sa lugar sa Korinto, rampant kay pagsimba Diyos-Diyos. Gani ilang ginibuhat sa unang panahon, magdagyo silang karne, niya ilang ihalad ngadto silang Diyos-Diyos, karne nga fresh pa. And kung man halad at unas merkado niya ibaligya. And usa sa, I think, temptation sa mga Kristohanon na itong time, mubuhat sila ani for the sake nga quote-unquote malikay sila sa ilang mga malikay sila sa mga nag-persecute and etc. And iwarningan sila ni Paul, ayaw mong simbang Diyos-Diyos. Tanawa kung sila itabo sa mga Israelites. Kastigo sila sa Ginoo, wa sila sa iluhi sa Ginoo, kikapuki, gibubuan sila sa kasuko sa Ginoo. And guess what? Kamukot. By the way, this is New Testament. 1 John chapter 5, verse 21. Ingon si Apostle John, mga anak, likayin ninyo mga Diyos-Diyos. Anong i-mention na ni Apostle John? Tungkol sa ilang panahon, usa sa temptation sa ila, aron lang yun, dili sila, pat yung tungkol silang faith, kinahanglan silang muyukbo Diyos-Diyos. Iwarningan sila ni Apostle John, ayaw i-compromise yung faith sa pagyukbo Diyos-Diyos. Nakuha na to? Ayaw i-compromise. And nakita na to nga, idilik yung Ginoo ng pagsimba Diyos-Diyos. Again, kinimangol nga matang sa pagsimba niya, nakibato ka sa Ginooan. Nakibato ka sa Ginoo. Somehow imong gipamuta sa Ginoo, dili ka Ginoo, tining akong Dios na akong gusto mga Ginoo. And mind nyo, sa buhatong isa tao,
ang gibuhatan yun niya intentionally ini nga matang sa ang Ginoo mismo. Kung ako mubuhat og sa ni Marlon, of course nakasapo asa man kang Marlon. Same reality kung tuyo yun mo sa Diyos, ang imong ikasat-anan na ang Diyos mismo. Ang iyang pagkasiyang, imong ginsulto ang iyang pagka-Diyos, pagka-Ginoo. Sa lain ng bahin, kining pagsimbag Diyos, i-mention ni sa Bible at least niya 200 times. 200 times. And kining 200 times na gi-mention ni as prohibit. 200 times. Old Testament, New Testament. Gi-mention ni nga ayaw yung pagsimbag Diyos. And by the way, ang Exodus na itong ibasa ko ganina, gisigi to balik-balik o remind sa Ginoo all throughout sa Old Testament. Old Testament. Kaya nga naman, ang mga Israelite, gahi kay po, musunod yung silang simba o Diyos. Tungkol kay napalibutan na gudi sila sa mga nasod nga nagsimba o Diyos. Mo nang matempt sila. 200 times i-mention niya as prohibit. In other words, seryoso ang Diyos na nag-deal nining pagsimbag Diyos. From Old Testament to New Testament, iya dining. By the way, iyan special mention niya. Special mention siyang malaon. And always ni special mention sa category sa mga gitawag o wicked kayo na sin. By the way, nanamo makaibaw ta, ang pagsimbag Diyos is so wicked kind of sin. Kaya nung doon mo, i-mention ni Paul in Galatians chapter 19 verse 21, pagsimbag Diyos. And yapil doon to kay grabe ni kawicked na mata sa sin na ang imong gisatan ni Ginoo mismo. Amen? Ingon si Blaise Pascal, sa siyang comment, ingon siya, there is nothing so abominable in the eyes of God and of men as idolatry, whereby men rendered to the Creator that honor which is due only to the Creator. Ingon si A.W. Tozer, idolatry is of all sins the most hateful to God because it is in essence a defamation of the divine character. Pagpasipaan is Ginoo. So ultimately, gidili ni sa Dios ni pagsimbag Diyos kay kini pagpakitbatok man ngadto kaniya usa kini kadako kay magpasipala batok niya mismo. Mangutana ko kinsa nato ani no nanahan siya makigkontra ni Duterte sa iyang panahon. Sauna pa. Sa unang panahon same time. Kasi ganahan ikontra ni Duterte. Jud kay tukhang. Tukhang jud kagid. Same reality. Dili na ganahan ikontra batok sa Dios. Amen. Nga makagagal once makibatok ka kaniya patay bata ka. Kung wala sa iluhi sa Ginoo mga Israelita, I tell you, dili po kaniya sa iluhan, dili kaniya out of chance. And again, ang pagsimbag Diyos kay pagpakibatok ni towards sa Diyos, ay kung niya nato nga nga nagsimba pa o ingon ani nga matang sa pagsimba. I don't know ninyo, kung niya ka at may mong kasing-kasing na higot pa ni nga matag sa pagsimba ay nasa pastor ay murang ituyo yung niya. No offense, sultihan ang indikas kamaturan. Amen. And again, this is a truth na kinahanglan nga atong hangupon. Sa gingon na ako kanina, ang gini nga pagtulunan, dili ni siya lisod sa utol. Lisod lang daw ato. Ako usbon.
kini nga pagtudlo dili ni lisod sabton. Lisod lang gawaton. Ngunang daghang mga tao, including ng mga alagad sa Ginoo, mangita gyud og ika-rason. Kaya lagi, kung mablihan na yun yung unang-unang kasing-kasing, ani nga pagtuod, ani nga pagtudlo, that's it, mga naging niya. Gidilig Diyos nino, pagsimbag Diyos. And kung niya na itong ani nga, nagsimba pa, gigunani nga matang sa pagsimba, sutian di ka, paminaw. Kaaway ka sa Ginoo. Kaaway ka sa Ginoo. Kung dili ini mo, undangon, makatilaw dito ka sa Ginoo. Amen. Amen. So, morning usa ka unang rason. Nganong gidili Diyos Ginoo pagsimbag Diyos? Kaduha. Nganong gidili Diyos Ginoo tungod kini pagsimbag Diyos pagpakabuang man kini nga matang sa pagsimba. A full kind of worship. Pagpakabuang. Nakuha na to? Pagpakabuang ng matang sa pagsimba. Again, no offense, bahalag malaking mo na ako, bahalag di na mo mananggal na ako. I'm just telling the truth and nothing but the truth nato nami. Every year, every January, magwali ko ani just want to remind us and also to remind us our responsibilities sa atong mga mahal sa kinabuhi. Amen. Na nahapan ni nga matang sa pagsimba. Again, gindi is Ginoo tungod kay pagpakabuang ni nga matang sa pagsimba. Kalay, tinuod din mo ni sa pong Ginoo. Salmos ito, 15, versikulo 1, hangtod sa 8. Hopefully makita niyo sigalan yung mata. Kingan nini, ikaw lamang. Ang labing gamhanan, Ginoo, ikaw lamang ug dili kami ang pasidunggan tungod sa gugma mong walay paglupad. Nganong mangutana ka namang kanasuran, hain ang inyong Diyos. Ang among Diyos natuwa sa langit ug iyang buhaton ang gusto niya. Ang ilang mga Diyos hinimo sa salapi o bulawan, mga binuhar ug tao. May mga baba sila pandili makasulti, may mga mata pandili makakita, may mga dungga na pandili makadungog, may ilong pandili makasimhot, may mga kamot pandili makahikap, may mga tiil pandili makalakaw, dili gani sila makatingog. Ang nagbuhat ug misali kanila may sama unta sa mga Diyos nga ilang gibuhat. Again, gi-mention first sa psalmist nga ningam Ginoo, nas langit buhaton niya sa inyong gusto tungod kay siya ang maalamon ug gamahanan nga Dios. In contrast, ang inyong Dios ang Dios sa mga sa laing nasod binuhas tao. May bakba di kastorya, may tili kalakaw, may mata di kakita, na ilong di kaginhawa. And that's it. And that speaks us na waipos na matang sa Diyos. Useless kind of God. Amen? And again, kung mo ni mong simbahan, this is a full kind of worship. Pagpakabutang na. Again, lihan na tumataw kasing-kasi na ni. Ano nga kamaturan. Amen. Kung niya ka, medyo na-offend ka na ako, sige lang. Ka-offend lang. And again, set aside the time niya, pamalandumi, ang imong sa puso. Isaiah chapter 44 verse 9 to 20. Why believe ang tanan nga naghimo mga Diyos-Diyos ug walay hinungdan ang mga buta nga ilang ikaymutan, dili makakita ni masayad ang ilang mga saksi o maulawan sila. Kisay naghimo ko sa ka-Diyos-Diyos o larawan nga walay kapuslanan. Talawara, pakaulawan ang tanan niyang kauban ug ang mga panday. Tao lamang sila, patiguma sila o pabaruga.
o mga lisang sila o maulawan. Ang panday naghimo buwasay diha sa baga, gimason niya kini sa kusgan niyang bukton, samtang nagbaga pa. Kung gutom mo na siya, maluya siya, o kung walay tubig na mainom niya, kuyapan siya. Ang panday, magkutay o pitik, o badlisan niya kini glapis, sibilyahan niya kini o badlisan pinagi sa kumpas. Pormahon niya kini ngadto sa dagway o katahom sa usa ka tawo aron ibutang sa usa ka balay. Mamutol siya mga sidro o magpili siya kahoy tugas o insina aron motubo mulig-on taliwala sa mga kahoy sa kalasangan. Magtanong siya sidro o patubuon kini sa ulan. Unya gamiton kini sa tao ingon nga sugnod. Kuhaon niya usa ka bahin niini aron mainitan siya o aron maglutugpan. Maghimo usab siya usa ka Dios gikan niini. Og simbahon niya kini, himuon niya kini nga usa ka larawan nga kinulit og muluhod siya sa kubangan nini. Isugnod niya sa kalayo ang katunga nini og magsugba siya diha sa baga nini og kat-on niya ang iyang sinugba og mabusog siya. Magpainit usab siya og moingon, maayo kay nainitan ako. Ug ang sobra niini himuon niya usa ka Dios. Iyang Dios, muluhod siya, musimba nini, mag-ampo siya nini, ug moingon, luwasa ako kay ikaw may akong Dios. Ini mga tawanan, walang masahib ni makasabot, kay gipiyong nila ang ilang mga mata, aron dili sila makakita o gitakupan ang ilang una-una, aron dili sila makasabot. Walay usa kanila na malandong, ni may kay balo pagsabot aron sa pag-ingon, gisugnod ko sa kalayo ang katunga nini, og nagluto usab akong pan, og nagsugbag karne sa baga nini, og gikaon ko kini. Busa, himuon ko bang Dios ang naisalin nini? Musimba ba ko sa usa ka pirasong kahoy? Nagkaon siya kapo, gipasalag siya sa kagalingon niya una-una, og dili siya makalingkawas ni makaingon, walay bili kining ania sa tuo kong kamot. And gi-explain og tarong din particularly from Prophet Isaiah, ang pagaway post din pagsimbang Diyos. Nga din, kahoy, gibugha, ang katunga, gimong sugnod para span, gimong sugnod, aron mainitan, o sa kakahoy, gikulitan, gihimong Diyos, gisimba. Ngayon si Isaiah din nga kini mga tao, wa kasabot, gisiratan nila yung una-una. Gisiratan nila yung mata. Wala nila pa ang realidad na nagsimba sila waipos na Ginoo. Ini mga verses Salmo 135, Isaiah 37, Deuteronomy chapter 4, same. Magisgot again, ganang ko makasabota nga daghan kini sa Bible. And sa gingunan nako 200 times. Pwede yung daghan yun. Nagisiginig mention, particularly sa mga Israelites. And again, sa mapakya sa mga Israelites, simba silang Diyos niya, kastigo sila sa Ginoo. And nagkadiiya nga kastigo. Isaiah 46, verse 3 to 7. Pamati ka na ko kamong tanan nga naisalin sa akong katawan gamuma o kamusukan sa inyong pagkatao. Tay, ako, dili yun mausab bisan pa hantod sa imong pagkatigulang. O pasanon ko ikaw, hantod nga ubanon ka na, ako'y nagbuhat, o ako'y mupasan, ako'y mudala, o ako'y muluwas ang Ginoo. And He is telling this toward the Israelites. Wala ningon siya sa verse 5, kan kinsa ako ninyo ipalagingnon o kinsa itandi ninyo kanako. Ang mga tao mihatag silang plata o bulawan,
nagsul silang platero aron himon kining Dios o ila kining gisimba. Pas-ano nila kini ug dadon. Itungtong nila kini sa butanganan niini ug magpapiling kini dito. Dili kini makalihok kung may musampit nini, dili kini motubag ni makaluwa sa nagkalisod-lisod. Nanor si katabang. Way kinabuhi. Another verse, Jeremiah chapter 10, and I will wrap up these verses kung sa ipakita ni mga verses sa 10, 1-5. O katawan sa Israel, pati limugyang gisulti sa Ginoo nga alang gayon kaninyo. Nagingon siya, ayaw kamo panundog sa ubang nasod, o dili kamo angay mabalaka ay nagkakita ninyo sa mga ilanan diya sa langit. Bisan o batiog kabalaka ang ubang mga nasod niya. Walay bili ang tinuuhan ni mga nasura dito sa lasang putlo ng sa kakahoy kunya kulitan sa makukulit og hapinan og plata og bulawan pagkahuman ini gipatapot pinagiglansang aron dili kini matumba. Ang maong mga Diyos sama sa pahoy. Kaya lang pahoy? Scarecrow. Nagibutang dito sa mga uma, sa milon, aron paghadlok sa mga langgam. Dili kini makasulti o kinahanglang alsahon, kay dili man makalakaw. Batay, sa ting. Ayaw sila kahadloki. Ingon si Prophet Jeremiah nga dili ka mahadlok sa Diyos. Batay. Kay dili sila makahimog kadaot kaninyo. In other words, di makagaba. Amen? O makahatag kaninyo kaayuhan. Dili ni makahatag swerte. Dili ni makadibuinas. With these verses, dipakita niini ang at least 5 kakamaturan nga ang pagsimbag Diyos kay usa ka pagpakabuang. Why? Number 1. Tungod kay nagsimba ka og Dios nga sa ting binuhat lamang sa tao. Nung mo sa itong ibasa, diyo sa kakaoy, gikulit, gipurma, and after, gisimba. And gibalik-balik na. Silver and gold, gikulit, magikulit, gisimba. And pagpakabuang ni nga matang sa pagsimba tungod kay nagsimba ka og Dios, kaduha, way kinabuhi. Way kinabuhi. Dios nga binuhat sa tao, Dios nga way kinabuhi. Nagsimba ka og Dios nga dili makatabang nimo. Nagsimba ka og Dios nga dili gamahanan, way gahom tungod kay binuhat sa tao. Og nagsimba ka og Dios nga dili tinuod nga Dios, patay, wa gipos. And mingon ko, this is a full kind of worship. Nisimba ka sa Dios nga way pos. Isimba ka sa Diyos na way pos. Ultimately, ang pagsimbag Diyos. By the way, sa time ni Isaiah, even the time of Jeremiah, sunod rin sila. Time ni Isaiah, time ni Jeremiah, grabe karampat ang pagsimbag Diyos sa mga Israelite. Nga niabot na yun sa time, gikan pa sa time ni Isaiah, kung silang pagsimbag Diyos, umot na yun ang Ginoo. Mag-isaan na niya nga pabihat na mo. Pag-abot sa time ni Jeremiah, nabihag din sila sa Babylonia. And usa sa rason nga nabihag sila tungod silang pagsimba Diyos. Part of their consequence. Ultimately, ang pagsimbag Diyos, usa kini kapagpakabuang ng matang sa pagsimba, kaya ang imong isimba, way kinabuhi. Way gahom, gani dili yung tinuod ng Diyos. So, kung niya nato ngani
Lo, nagapos paning ang matang sa pagsimba, son, ablihin mong mata. Ingon ni Isaiah kanina, wa kini kasabot ni mga tawan tungod kay gitabunan, gipiyong ni mga mata. Pag mata na ayaw, piyungan yung mata, pag mata, ug ang pani nga kamaturan. Kay tinguha sa Dios ang makalingkawas kanini nga matang sa pagsimba. Walay laing Dios nga angay simbawon ang Dios lamang sa Israel. Ang Dios nga naigugma na to, ang Dios nga nagpada sa iyang buktong anak, ang Dios nga nagtugot nga mamatay ang anak, aron bayran ang imong ako sa ang Dios nga may atong manluluwas. Amen. Ang Dios nga may atong i-celebrate last December nga kay nataw na ang manunubos sa kalibutan. Amen. Siyang Dios nga nag-offer na to kaluwasan. Amen. Siya lang ang angay na simbahan ng wala ka. Siya ang matuod na Diyos. Amen. So, undangan ni nga matang sa pagsimba kung padayon pa kang nagsimba ni. And every year ako ning ginawalig sa lamang tungod kay I believe na ako yung mga Kristiyano na nag-email ani sila mga kasing secretary. And probably niya pa nato din. And one of the reason na ako din intention na mag-ibaw na to in this occasion, aron makaibaw taon sa kamakuhan. Aron makabatong takagawasan. Gikan sa baka inaagi sa kamakuhan. Amen. Amen. Tetelyo gigugma kay Ginoo. Amen. And tinangga ay Ginoo gusto siya na makalingkawas ta ang mga simba. And gusto siya na musimba ka na ito lamang na niya. Amen? So again, niya ata sa occasion na hapit na yun. Hapit na yun. And hopefully, way mukiay na ito nga ito, ha? Ha? Stevie. Ha? Ang kita si Stevie. Ang mukikan sa Marlon. Daro na si Stevie Marlon. And again, so again, ganahan mo makasabuta. Again, undangan yung mga Amen. nagdugang-dugang ng kaskapumot sa Ginoo. And the other hand, kung naapa kay pamilya na naapa niyo matang sa simba, i-pray sila. Amen. Ibuok ni mo kasi Lord, maluoy ka kung gihawas mo gikan ani mo matang sa pagsimba, hawasan mo sila. Tagay sila gigayon mo makasimba niya ani mo. Tagay sila gigayon nga makapangalaga niya ani mo. Kanino mamatuod na Diyos. And again, kasi niya na ito din lain na sa pastor magiguman. Wala kong mamigo. Subat din sakto. Nisulti na Ginoo. Amen? And kinahanglan ka nga ma-realign ani, makorek ani. Tungod kay dili ganahan ang Ginoo ani nga matag sa pagsimba. So that's the second point, or the second reason, ikaduha nga rason nga idilig is Ginoo. Idilig is Ginoo tungod kay buwan, naging bato kas Ginoo ani, pagpakabuang ni nga matang sa pagsimba, ikatulo o katapusan nga rason nganong idilig is Ginoo. Tungod kay kini ang pagsimba, pagpakalaglag man kini sa walay katapusan nga matang sa pagsimba. This is a condemning kind of worship. Simba kag imong nga pagsimba, malaglag ka. Amen? Malaglag ka. And kung tanaw ni mong Bible, klaro kay nagtudlo ang Bible nga ang tanang nagsimba, kung ini nga matang sa pagsimba, silutan, kasiguhod, laglagon yung simba. Exodus chapter 20 verse 5. It says, ayaw pagyukbo sa bisan unsang Diyos o pagsimba nini ka ako ang Ginoo nga inyong Diyos o
ang buwan ako. Antay, silutan ko kadtong nagsalikway kanako, lakip ang ilang mga kaliwat hangtod sa katuloy kaupat na kaliwatan nay domino effect. Mamahita mo, once nga ikaw isupa kas Ginoo, nasimba kag lain Ginoo, ang sunod nga kaliwatan nimo maamong makatilaw ang kastigos nimo. Nakuha na to. Alay nga ba, in New Testament, iklaro yun sa Ginoo ang iyang point, iyang silot sa mga nagsimbang Diyos. Alam Korinto, Kapitulo 6, Biblia ito sa GS, gingon din eh. Sa walay duwa-duwa, nasahid ka mo nga mga dautan, dili makasuod sa gingharian sa Diyos. Ayaw pagpalimbong kaya mga tao nga makilawason o nagsimba sa mga Diyos. This is specific image worship. O mga mananapaw o nakigilawas sa si kalalaki o si kababae, kawatan, hakog, mga kalahubog, o tibutang-butang o mga malapaso sa balaod. O sige mo, di makasod sa gingharian sa Ginoo. And kusgano ni nga ipaibaw ni Pablo tungod kay ang mga taga-Korinto ingon ani lang ginabuhi. I-claim sila ka Christian pero naa pagi nagtuhi-tuhi ani nga matang sa sa. Naapay hijab sa kahilayan, naapay ilaw-ilaw ani nga matang sa sa. Gani naapay nagsimba ng Diyos-Diyos. Ang diwaningan sila ni Paul, mabuhat mani, wamiluna sa gingharian sa Ginoo. Naning yung kinabuhi, wamiluna sa gingharian sa Ginoo. Galatians chapter 5, 19-21. Mga na itong passage last time. Sayon kayo pag-ila sa buhat sa tawanong ginaya. Makita kinidya sa salawayo nga pagilawas, bugaw, hilas ng mga buhat. Ingon man sa magsimba sa mga Diyos-Diyos o sa pagpamarang. Makita ko sa kinis pag-binanay, pag-bipingkil, kasina, kapungol, kahapog, pagkabahin-bahin, pagkamasinaw, pagkapalahubog, pagkapapatuyangon, lawas ng kaibog, uban pa, ubang butang ng sama nini niya. Pasitanan mo ka mo karon sama sa ang ihimo, kaniadto ang mabuhat nini mga butanga, sa Ginoo, way dapit sinarian sa Ginoo. Adors, wa kay luna sinarian sa Ginoo. Ang imong luna ngadto sa impierno. Ngadto sa impierno. Ipadayag Kapitulo 21 versikulo 11. It says, apan ang mga talawan, ang mga wala magtuo, ang mga malaway, ang mga mamuno, ang mga makigilawason, ang mga salamangkero, ang mga nagsimbag, Diyos-Diyos, o sa gingon, itambong gayon sa linaw nga kalayo, kasufre nga mo ang kaduhang kamatay. In other words, impierno. Impierno. Di Padayag, chapter 22, verse 15, sa last chapter sa Book of Revelation, special mention ni, apan sa gawas sa syudad, dito ang mga malaway, mga salamangkero, makigilawason, ang mga mamuno, ugon sa pa, nagsimba mga Diyos-Diyos, ng tanang bakapon. So, nang tinuod na liars go to hell. On the other hand, adto sa gawas sa syudad, ang mga nagsimba sa mga Diyos. Kasi nung pasabutan na, o ay lula sa ngarian sa Ginoo mo, nung pasabutan na, in other words, impierno ang ilang dati. So ini nga mga verses ipakita kani na present yun kanunay ang sala sa pagsimbag Diyos-Diyos. And again, ang pagsimbag Diyos-Diyos gi-categorize ni nilang Apostle Paul, even Apostle John, sa mga matang sasanga, grabe ka-wicked. Grabe ka-wicked. And kini nga matang sasa nagpahibaw ni kanato nga pagsimbag Diyos dili gamay nga matang sasa. Kumo ni nato madunggan nga simbag Diyos bawal ra sa Ginoo. Again, kung imo yung tanawon ng Bible, ang written sa Bible, this is a wicked kind of sin. Nga imong ipasipalaan ang Diyos mismo.
Aside nga nagpaibaw ni nato, di ni gamay nga matang sa pagsimbag Diyos, daotan kini nga matang sa grabe ni kadaotan. Ngunang gikategorize siya sa mga makihilawason, kung sa patong ipang-mention ni Paul and even ni Apostle John. Ito mga verse na itong ibasa, nagpadayag ang mga nagsimbag Diyos, while lunas ngingalian, ngayang pagsimbag Diyos, ito sa kamatang sa sama, yes a thing, silutanan sa Ginoo. Silutanan sa Ginoo. So, ultimately, kini pagsimbag sa Diyos, sa Diyos, dilitiaw nga matang sa sa. Kung tanan nagbuhat ani may atong sigurado nga kalaglagan, think about this. May mong mahas kinabuhi, mga kaila, basig ikaw diyan ani. Nakapaka ni nga matang sa simba. Diyan di ka, nani pa ka, di ka sa luwad sa Ginoo. Ang gusto ang Ginoo mudul kaniya, o siya lang ang simbaw, dalaran sa kinabuhi. Again, ipadayag sa Ginoo siyang pulo aron makaduol kaniya. Kung Ginoo man aron makasugilo ni nato sa uban, labi na sa ato mga pamilya na nagsimba pa yung ani ng matang sa pagsimba. So, ultimately, ang tulo ka rason nganong gidilig sa Ginoo kining pagsimbang Diyos. Again, kining pagsimbang Diyos pagpakibatok sa Ginoo. Away sa Ginoo. Amen? Not just nakibatok sa Ginoo, kining matang sa pagsimba pagpakabuang. This is a full kind of worship. And lastly, kini nga matang sa pagsimba, pagpakalaglag man kini nga matang sa pagsimba. This is a condemning kind of worship. So in close, ang naitabo nga kastigo sa Ginoo sa LA, nahimo tungod sa pagpasipala batok sa Dios. Ang gipasipalahan nila ang maan sa Ginoo, but ultimately ang gipasipalahan nila ang Dios mismo. Amen? Ang being sa Dios. Apan ang pagsimbag Diyos, there's a thing, labaw pagid. Labaw pagid. Labaw pagid ni nga pagpasipala batok sa Dios kay wala man nato insultuha lang ang ngalan niya kundi ang iya yung pagkasiya sa iyang Dios. Kay mo usa sa rason nga giluwa sa Ginoo ang mga Israelite is to worship Him. Same nga reason nato nganong giluwas ta sa Dios pinaagi ni Ginoong Jesucristo. Bao mo say pinaka-reason gyud to worship Him. Manang usa sa kanta, sige na o kanta, the reason I live is to worship You. To worship You. And again, ang mga tao sa LA, ngan lang kayo langi niya mayaman. There's a thing. Kini pagsimbang Diyos, ang imong niya mayamaan na ni pasipalahan ni ang Diyos mismo. Kung ipakaway bilin mo ang iyong pagka-Diyos. Na imong gilisdan kung dili tinuod na Diyos. Tungod dili lang kastigo, kung dili kalaglagan yun, ang maangkon sa mga nagbuhat nini. And there's a thing. Hello, hapit ako maman. Think about your family. Friends. Relatives. Mga pagumangkon o uban pa nga nagbuhat nini. Think about them. Unanaa sila. Hello. Think about them. Okay lang ka, malaglag sila. Of course, dili na okay. Amen? Amen. Okay lang nimo nga masilutan sila. Of course, dili ta okay. Niya ka,
Kanya, kasabot ka, nasayop yun yung matang sa pagsimba, kaya naapa kay pamilya nga, naapa ni nga matang sa pagsimba, nagdasi ko ni mo yung soon, iampo sila. Amen. Pray for your family, friends, relatives, mga pagumangko, mga iampo sila. Nga grasyahan sila sa Ginoo nga mahawa sila ani nga matang sa pagsimba. Mahawa sila niini nga matang sa pagsimba. And the other hand, kung tagaan kag igong kaisog or igo nga boldness nga gikan gyud sa Ginoo, sultihin sila. Amen. Kadi ningon mo kay bawo ka, suko biya ang Ginoo anak nga matang sa pagsimba. Kung tanaw ni mong Bible, kastigo niya yung kagalingong katawan tungod ni ana nga matang sa pagsimba. Hello. Amen. Mablihan ko na ako kasi sige ko na dili ni lisod sabton, lisod lang dawaton. Amen. Tungod kay naamang gud ani nagsugod ani nga matang sa pagsimba. But praise be to God. Gihawas ta sa Amen. Ginoo. Amen. Amen. Praise be to God. Gipagtuna ta sa Ginoo sa usay tinuod na pagsimba. And kumutana ko na ako before, unsa ko, grabe ko ka-religyoso. Grabe ko ka-devoted. Pero wala lang yung Ginoo. Makig-away ko. Pero sad to say, sayot nitong ako. Ako ikinahanglan, dili di ako pagka-religyoso, pagka-devoto. Ako ikinahanglan ang Ginoo mismo. And praise be to God sa nailhan ako sa Ginoong Jesucristo. Giusab niya ang tanan, gipahilula ko niya siyang dalan. Moni, di ako siyang tubangan, nagpamatuod, mawala kay laing sibaw, siya lamang, ng mga gamahanan, matuod, na Diyos sa Israel. So again, mabalik po, iampo sila. Amen. And mag-ampo po right time na makashare kanila, na makasugilod kanila. Amen? Amen. Tatay Ramay, amen. Murad na nahan mo siguro mo mga subat ang mga mahas kinabuhi. Pray for them and again, tagaan mo po niya sa Ginoo na nako. So, tigil sila. But in the other hand, niya pang ani, wala man ka magsimba Diyos, unsa man na matang sa Diyos pa rin. Again, wala ka magsimbang image na kain sa Diyos. So, posible yun na naa kay mga gitinig na Diyos kasi mong kasing-kasing. And gusto ang Ginoo nga imo nang isurrender at niya. Gusto sa Ginoo nga imo nang ipanugyan at niya. Gusto sa Ginoo nga imo nang ipahawas. Sa Ginoo nga ipahukas na ninyo ang ating niya. O kung kay baon ninyo kung saan matangas Diyos, yung isimba, cellphone, social media, duwaan baka, kalingawan, games, huwag ko kay baon sa matangas Diyos. Pati lagi, kung baon mong gihatagan o daghang oras kaysa sa Ginoo, that is your idol. That is your God. And gusto ang Ginoo nga imo nang surrender, and gusto sa Ginoo nga imo nang itugyan ng niya. And by the way, kay quote-unquote Diyos na yung itinilya nimo. Mga ipasaylo sa Ginoo, itugyan ng niya. Pwede kwarta, pwede hindi mo kagalingan. Hindi mo ang Diyos. Amen. Amen. So, ultimately, dili gusto ang Ginoo simba sa mga Diyos. And dili siya gusto nga kita nga iyang katawan
mo involve ani nga matang sa pagsimba. Again, I think this week naata sa dako kay occasion. I am very sure wa jud ko ngadto. Kung makita ko nito ngadto, disiplina ko dito. Pero kung niya ka ngani, nagplano na sila kang mulakaw, mulaag, nagwan ko nimo. With all my heart. Kaya pasubaan mo sa inyo. Tawag nyo ko tuloy ng Kristohanon ka, ayaw pasubaan mo. Kung ayaw siya pasubaan, kung mga pinapil ka sa palibukan, ingon na Kristohanon. Amen. Amen. Lain na ito, pastor, manilong nagdaan. Lagi, mag-isutihan na mo kung sa isa. Lord, nagkagay salamat mo God sa pagkahibaw ng alam ni. Tagay ni kasing-kasing na mudawat ani nakamaturan. Ay kung naamay na offend, naamay nalain, naamay nasubok, according sa akong mga ipag-iskutan, nagagawin na Lord. Lord, pasapta sila. O ipatinaw kanila kung sa'y ginahanglan nila nga aming hangkod na kamaturan. Grasyahin sila nga, Lord, muhangog sila sa unsay itinod, unsay insakto, unsay gitudlo din sa inyong pulong Ginoo. Kampo ko nga, kami mong katawan, wala ilaing simbahon, ikaw lamang ang Diyos sa Israel, ang Diyos na may among nanuluwas ko. Nalaygon ka, salamat, Lord, kampo gilitaw ko, na walay ni anak mo din mada sa tentasyon, mada sa kalingawan, mada sa limbong, sa kasaba, o agigik sa kalimutan o kay. Kuptiya mata kasing-kasing kuptiya mga kinabuhi, na mubarog, o dilig magpasubo sa kasing-kasing mo. Kasalamat ko Diyos, sa may kadautag kalabusan nga na-accomplish kung himaya ang iyong lamang ang tanan sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen.